Ayoko na sanang gawin to, guys. Kaya lang, nakapangako kasi ako sa isang subscriber na sabi ko, kapag ka hindi na ako busy, i-content ko, promise. Ayoko namang i-break yung promise. Sabi niya, bigyan mo ka ng reaction itong video na to. Sabi, ano bang title niyan? So, tinignan ko. Ang title nito ay, Mr. Real Talker, bakit mukhang butot balat na may malalang sakit? Ay, wow! Akala ko ba naghurumentado ka nung binanggit-banggit namin na meron kang sakit sa likod, may sakit ang balakang, bastos daw, ginagawa daw katatawanan yung sakit. Aba, title pa lang oh. Mr. Real Talker, bakit mukhang bulot balat na? Malamang malalang sakit? Ala, ginagawang katatawanan yung sakit? Tingnan nga natin. Baka naman seryoso si Direk dito. Si Rosalinda, mga kaiksena, kung tawagin ng mga anti-Duterte o ng mga kababayan. Gaya mo, anti-Duterte, kaya ang tawag mo sa kanya, Rosalinda. Ginagamit mo pa yung ibang mga anti-Duterte. Ikaw nga ang nagpapangalan dyan ng Rosalinda. Kaya natin dyan, ha? Pinangatawanan. Ayun, thank you so much. Si Rosalinda o si Mr. Real Talker ay isa sa mga fake news, vloggers, influencer, content creator ng mga DD shit. Ay, fake news peddler ka daw, Mr. Real Talker. Tingnan nga natin, pinanood ko kasi ng bahagya ito. Parang ang lumalabas si Derek, ikaw ang fake news propagandista ka talaga Pakinggan natin. Lalong-lalo na sa TikTok. Bakit nasa TikTok? Mahina utak kasi. Yung mga nasa TikTok, mahina daw ang utak. Bakit? Kasi pag sa TikTok ang gagawin mo, edit ka ng edit para yung mga gusto mo sabihin ng on the spot, mababago mo. Pag nagkamali ka at hindi mo alam, matatanga-tanga yung sinasabi mo, so yung mga recorded ang video, tatanga-tanga. Kanan. Ang daming recorded videos. Direct. Ang daming hindi nagla-live. Ibig sabihin, tatanga-tanga. Parang unfair naman yata. Tignan nyo kung gaano ka balaruha. Itong baklang to. Ay, hindi pala bakla to. Sorry. Baka makancel. edit mo. 'Di ba? So sikat at kilala sa TikTok itong hindot na si Rosalinda aka Mr. Real Talker. At ang ganda. Ang mabulaklak talaga ang bunganga no, 'di ba? Hindi lang umaming sinungaling. Ay, nako. Diyos ko. itong vlogger na ito, mga kaiksena, papakita ko sa inyo Wait lang. Yan. Okay? Pakita natin. Sige, yan. Kahit ako, mga kaiksena, sobrang forward natin to dito banda busit. Wait lang, ayusin natin. Yan. Vloggers na talaga natin. Mga kaiksena, unti-unti na nag-iiba, di ba? Ilang beses na ho itong nakagawa ng mga fake news o halos naman lahat talaga fake news sinasabi nito, no? At talagang mabibisit ka kung makikita niyo yung mukha. Ba't ka mabibisit? Kanya diyan, mga kaiksena, unti-unti Ay, yung mukha, dahil sa mukha. hindi na nag-iiba, di ba? Kasi before, ito talaga ang itsura niyan. Nung hindi pa may sakit daw, wala pang sakit, malusog. Ay, nung may sakit daw. Ba't tinitira mo yung sakit-sakit, direct? Ha? Akala ko ba galit ka na ginagawang katatawanan kung may sakit? Bakit pinagkukumpara mo na yung mga itsura ngayon nung malusog pa at nung hindi na? Ginagawa mong katatawanan, ha? Yung mga may sakit? Ang kaplastikan mo din no? Kapag ikaw ang tinitira dahil sa sakit na iniinda mo na ikaw naman ang nagbubulgar sa social media, pambabastos, ginagawang katatawanan. Ikaw ginagawa mong katatawanan yung tao kasi hindi porket payat lang Pa daw. Sige, sug natin Marami na yung ginawang mga fake news. Ayan Kung mapapansin nyo dito, lalagay natin sa luma niyang. Anyway, forward na natin dyan. Nakita nyo, tunog natin yung hayop. Forward na natin yan kasi kasi nasa mukha na, nasa itsura niya ang tinitira, hindi na yung issue. News, no? So, ako sa inyo at ang title ng video niyang Ito daw yung video ito, this was a
Tignan natin kung sino ang fake news. Uploaded August 16 at 12:12 PM. Oh, ha? So August 16 lamang po tong video na ito, bagong-bago. Oh, sige, pakinggan natin siya. Grabe itong mga lods. Kung dulog Ito yung pagpunta ni VP Sara sa Kuwait. Ay, dinudumog si VP Sara. Ang daming tao. din si VP Inday sa Kuwait. Dito pa lang fake news na naman Bakit? Bakit fake news? siya. May problema ka na nga sa sarili mo, nagpe-fake news pa rin ng Huwag mo nang anuhin yung problema sa sarili. Diyan ka na sa content. Ito talaga, mapamata ka rin eh. tanga. Oh. Di ba nag-post ako sa Facebook page na Nagpost ka, ano? kung gaano karami tao doon sa ni Sarah? Parang tanga lang no? Bakit parang tanga? Natural yung tao. Ito So, ang issue, fake news daw, itong si Mr. Real Talker. Kasi sabi, dinudumog si BP Sara. Ang sabi naman nitong si Direk, nag-post daw siya sa Facebook, hindi siya dinudumog, walang tao doon. Tingnan mo, i-explain niya. Doon sa event, nagsiksikan papalapit sa kanya. Nagsiksikan, papalapit sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Di dinudumog. Tama? Tama. Pero pag titignan mo na yung magkabilang gilid ng venue, walang tao. Nako, Ikaw din naman ang nagsabi pumunta doon sa gitna Kaya nga na empty yung sa side 'Di ba? So yung picture na pinakita mo, yung empty yung side. Kasi nasan yung mga tao? Nakadumog kay Vice President Sara. Saan? Sa gitna. Pumunta sa gitna, ikaw din ang nagsabi kanina. So paanong fake news ngayon si Mr. Real Talker? Tuloy natin. Mas lalala ba yan? nakadumog lang ng ganon. Ano daw? Nakadumog ng ganun. Ikaw na mismo ang nagsabi, dinebank mo ang sarili mo direct. At sabi mo, ay walang tao, hindi pwedeng yan, dinudumog, fake news yan. Sa bunganga mo mismo nanggaling Sabi mo, may pinost ka sa Facebook, wala sila dito sa side, nasan sila? Pumagitna, anong ginawa? Nakadumog. Patay. Inaamin mo na nakadumog yung mga tao. So, anong pinapatunayan mo dito? Sino ang fake news dito? Pinipake news mo yun, totoo. Tanga-tanga, kahit 10 dumikit sa dyan, isipin, dinudumog ka Kahit 3 nga, kung dudumugin ka, di dumog pa rin yun. Ano ba naman yan? Tingnan mo nga yung picture siya. Talagang dinudumog naman talaga siya. Ano bang problema kung dinudumog siya? Bakit kasi si BBM hindi dinudumog? Wala kang kumakaway. Wala kang pumapalagpag. Karay pa. Ingit yarn. Bobo talaga ng mga DD shit, Malalang Bakit bobo? malala na talaga. Bakit malala? Grabe! Dinudumog naman talaga kasi ikaw na rin mismo nagsabi na nakadumog Yan po yung ganyang klaseng tao, yung kahit sinasaktan niya na mismo yung sarili niya sa katotohanan, pipilitin niyang tanggapin at maging bulag para Hindi pa ikaw yung nagiging bulag. Ikaw mismo sa sarili mo nagsabi na nakadumog sa kanya Tapos sabihin mo, walang tao dyan, hindi naman yan dinudubog. Paano dinudubog yan? ipakita sa tao na baligtarin at gawing sinungaling ang pangyayari tulad niyan. Sino ngayon ang bumabaliktad? Balikan mo nga yung video mo na to at isipin mong mabuti yung mga pinagsasabi mo. Propagandista ka Dinudumog daw, marami daw. Dinudumog daw, marami daw. Marami naman talaga. Tapos dadagdagan pa niya. Tignan nyo itong kasinungalingan niya. Sige, tuloy natin. Oo. Ulitin ko mga kaiksena. Ulitin daw niya. Ang alin? Yung mga naka-black at may green na mga lace na ID, security at mga event channeling kineme-eme. Security at event kineme-kineme yung mga yun. So mga tao. So sila yung mga humahawi doon sa mga taong dumudumog. Hello? Ibig sabihin, dinudumog siya kaya kailangan niya ng security tapos humawi dun sa mga tao para makalakad si Bibi Sara. O dinebang mo na naman yung sarili mo May security Okay, yun pa lang. Doon pa lang sa mga bodyguard niya, dumog ka na, Sara. Dun pa lang sa bodyguard niya, dumog. Ang mga dumog ka na daw, Sara.
ang mga security at mga bodyguards, direct, ang trabaho niyan ay pumigil sa mga nandudumog. Hindi sila yung mismong dumudumog. Sila yung pumipigil sa mga dumudumog. Isipin mo to. Bakit napakaraming security? Bakit napakaraming bodyguards? Bakit napakaraming mga event channeling organizer dyan na humahawi at humaharang sa mga taong gustong lumapit kay Vice President Sara Duterte? Kasi maraming tao dyan palang debunk ka na. Anong trabaho na? Bakit mo lalagyan ng napakaraming security yung isang VIP o yung isang politiko o yung isang artista o yung isang influencer kung wala namang dudumog? The fact na marami ang nakapalibot sa kanya, ikaw mismo nagsabi na mga security, mga bodyguard, mga event organizers, channeling, dinudumog talaga siya. So, sino fake news dito? Ikaw ang fake news. Tapos, susundan ng mga iilan na mga sabihin na nating audience dyan, ay talagang isipin, ang dami. Doon pa lang, Doon pa lang sa kanyang bodyguard security, sangkaterba na. Doon pa lang sa kanyang bodyguard security, sangkaterba na. Hindi mo ba naiisip yun? Bakit ang daming security at bodyguards channeling? Uulitin ko. Ano ang trabaho nila? Para hawiin yung mga taong dumudumog sa kanya. Napakasimpleng isipin. Bakit kay hirap-hirap tanggapin? Kasi nga, dahil anti-Duterte ka lang. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo. Okay ka naman dati. Okay ka naman nung nasa unit team ka pa, di ba? Okay naman dati. Yung nag-entertain ka, patawa-tawa, may mga pinapakita kang kung ano-ano, kung anik-anik dyan. Maayos ka naman eh. Bakit ito? Napakasimple. Ikaw na mismo ang nagsabi na yung mga tao nakadumog kay Vice President Sara. Ikaw na mismo ang nagsabi na marami siyang security at mga bodyguards at mga organizers channeling. Doon pa lang, hindi mo ba napansin na dinebunk mo na ang sarili mo? Ikaw yung vlogger na nagbabago ng kwento. Kitang-kita naman sa video eh. Na ang dami naman talaga. Maghanap kayo dyan guys. Search nyo na lang. Hindi ko na lang ilalagay dito para kayo mismo makakita. O Vice President Sara Duterte in Kuwait. Makikita nyo yung video na yan. Nakita ko. Tinatamad na akong ilagay. Bahala na din kayong maghanap. Madali lang, i-type nyo lang. I-type mo na rin direct pag napanood mo to ha. VP Sara in Kuwait. Doon sa mga shorts lang na videos. Yun lang. Segundo lang. Mapapatunayan mo na yung sinasabi dito ni Mr. Real Talker na sinasabi mong fake news, totoo pala. Yung kinukutya mo dahil sa kanyang itsura, dahil malamang may sakit siya. Na yung tao na yan ay ginagawa mong pagbibiro. Ginawa mong biro-biro, ginawa mong katatawanan yung sakit niya. Well, in fact, ikaw mismo, galaiting-galaiti ka. Sobrang galaiti mo ng kinontent ka ng community na inexpose ka namin. And, anong ginawa mo? Umamin ka na nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka sa mga sa mga subscribers mo. Ewan ko lang kung bakit ang dami pa rin naluloko ng mga ganitong klaseng vlogger na yung sobrang nasa harapan na nila, yung nakikita nila, iti-twist pa nila ng iti-twist para pumasok lang sa kanilang propaganda. Tanggapin nyo na, Sara Duterte is winning. Nakita nyo naman, alam ko pinanood mo, yung budget hearing
mag-isa lang tumira dun. Tiklop sila dun. At beforehand yun, nag-meeting na sila. Nabibigyan na ng parliamentary courtesy yung vice presidents, which is hindi naman ginawa nung last two budget hearing season. Ginisa nga ng ginisa si Bibi Sara at yung mga nasa OVP, di ba? So, I don't know, Direk. Ano ba ang nakain mo? Ano ba ang dahilan kung bakit ganito na yung naging way, yung naging daan na pinili mong tahakin? Yun lang. Sana magbago ka na.